Okay, magandang gabi po muli. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. At gagaya ng ating ginagawa, tuloy-tuloy nating pinag-aaralan ang Isaiah chapter 32. Ito ang ating aralin sa gabing ito. Tayo po ay nasa verses 9 and 10. Na-discuss natin kagabi ang verse 7 and 8. So atin po itong tuloy-tuloy na gagawin hanggang sa matapos natin ang buong aklat ng Isaiah. So nawa ay maging pakipakinabang sa lahat ang ating mga ginagawang pag-aaral. Magandang gabi, Pastor Claude. Sana ay maayos ang kalagayan mo dyan. Kung sana. Sige po, tayo ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. Po Ama naming Diyos, dakila sa lahat. Salamat po Panginoong muli sa gabing ito. Sa patuloy na pagbibigay mo ng oras na ito na kami makapag-aral, patuloy na makapag-discuss ng iyong mga salita. Samahan mo kami at gabayan, Panginoon. Tulungan mo po ako na maging maayos, maging matagumpay sa pagtuturo sa gabing ito, Ama. Napabaya ko sa itinatagubilin lahat, maging ang mga makakasama namin sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tayo nga po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. Kasama ko dito sa Church Princess at meron tatlong bata na ay hindi sila mag-ingay. Yan, magandang gabi, Sir Irene. Tayo nga po ay nasa chapter 32 pa rin, verses 9 to 10 ang ating tatalakayin sa gabi ito. And Ate Monet, salamat, napadaan ka, salamat at napasama ka sa ating talakayan sa gabi pong ito. Ayan, para sa kaalaman ni Tita Monet, ito pong ating ginagawa ay daily devotion. Nagsimula po ito more than 2 years ago at ating tinatalakay from Genesis to Revelation. Ngayon po nasa Isaiah pa rin po tayo. Si Tita Monet, para sa kaalaman ng mga kasama natin, ay misyonera sa Santa Rosa, Laguna at natin mga kasama sa Winner Church. Okay, salamat po sa inyong pagsama. So atin pong balik-aralan ang ating natalakay kagabi. Ito po ay ang chapter 32 verse 7 and 8. Ang dalawang talatang ito ay nagbibigay ng dalawang tema na kumukontra sa bawat isa. Doon sa verse 7, tinalakay ang kasamaan ng mga taong mangmang o mga taong hangal. At sila ay nagpapatuloy na gumagawa ng mali sa kabila ng napapahamak ang mga tao. Samantalang doon naman sa verse 8, kabaligtaran naman ang tinalakay sa verse 7, ito naman ay tumalakay sa mga taong mararangal na gumagawa ng tapat at naninindigan sa kung ano ang tama. So ayan po, so ito ay lumalarawan sa pagkalahatang sitwasyon ng ating mundo sa kasalukuyang panahon. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po muli sa inyong pagsama. Ayan. Ang kasalukuyang sitwasyon sa ating mundo ay lagi ng may dalawang kulay. Isang mabuti at isang masama, at yun ay tinatalakay doon sa verses 7 and 8. Yung mga mabubuti, pinipilit na magpakabuti sa kabila ng kasamaan at kahirapan sa mundo. At sa yun namang mga masasama at nag-aabuso sa kapangyarihan ay nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan. Hindi nila iniintindi ang kalagayan ng mga tao. Kaya may mga pagkakataon na yung mga iilang mabubuti ay natutuksiring gumawa ng mali dahil sa kaapihang nararanasan sa mundo. So hindi lang ito sa sitwasyon natin ngayon, ito'y nangyari na rin sa kapanahunan ni Propeta Isaiah dito nga po sa Jerusalem o sa Judah. At yan ang tinatalakay natin. Ano po? So kung ano ang naging pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay, yan din po ang nagiging modelo na dapat nating maging pagkilos sa ating kapanahunan. Magandang gabi, Ate Alma, sa inyong buong pamilya. Nawa ang lahat ay nakakasama sa ating pag-aaral at hindi ko alam kung nasa ang lokasyon ngayon si Tita Monet. Sana ay may kasamang mga kapatiran na kapareho din nating nag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay, so nakita natin yung contradiction sa verse 7 and 8 at ito'y lumalarawan sa realidad ng buhay na hindi natin talaga
maiiwasan at na sitwasyon sa kasalukuyang panahon. So atin pang tatalakayin ng higit pa dito sa pagpapatuloy ng ating mga talata sa gabi kong ito. Ito ay simulan natin sa verse 9. Okay, ang sinasabi sa verse 9 sa ating salin ng Biblia na kalimitan nating ginagawa, ang magandang balita, Biblia, ang sabi dito, kayong mga babaeng pabaya, pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Sa Christian Standard Bible, stand up, you complacent women, listen to me, pay attention to what I say, you overconfident daughters. At sa King James Version naman, ang sabi, rise up, ye women that are ears, hear my voice, ye careless daughters, give ear unto my speech. Sa Tinagalog na King James, ang sabi, magsibangon kayong mga babae na nasa tiwasay, dingginin niyo ang aking tinig, kayong mga pabaya na anak na babae, pakinggan mo ang aking pananalita. Ayan po. So, napakaigsi lamang ng talatang ito, pero ang nilalaman nito ay tungkol pa rin sa sistema ng mga babaeng hindi nagtiwala sa Panginoong Diyos. Ang talatang ito ay naglalaman ng panawagan para sa mga babae na gumising at kumilos, nagkaroon ng pagkaunawa at malasakit sa kanilang kapaligiran. Ang salitang nagwawalang bahala o sa English ay complacency ay nangyayari sa mga kababaihan ng kapanahunang binabanggit dito. Sa halip na ang mga babaeng ito ay maging aktibo sa pagkilos at pamumuhay bilang mamamayan, sila ay namuhay na tila walang pakialam sa kaniyang mundo. Ang ginagawa lang nila kung ano ang makabubuti sa kanilang sarili at kung ano ang sa tingin nila ay makikinabang sila. Hindi nila iniisip kung ano ang epekto nito sa sanlibutan o sa ibang tao. Magandang gabi, Sir Irene. Salamat at nandiyan ka na. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng pagbagsak ng aspetong moralidad at espiritualidad na nagdadala ng kawalan ng seguridad sa mga tao, lalo na sa mga kababaihan. Yung pagpapabaya ng mga ibang tao na may kakayahang mamuno o may kakayahang tumulong o gumawa ng mabubuting bagay. Sa halip na sila'y gumawa ng mabubuting bagay, pinapabayaan lang nila yung kahirapan o mga pangangailangan ng tao sa paligid. Kaya nawawalan ng seguridad ang mga tao at ang dulo ay bumabagsak ang moralidad at espiritualidad. At ito'y kagaya rin sa ating kapanahunan ngayon. Maraming mga dahilan sa kahirapan ng buhay, maraming mga kababaihan na napipilitang magtrabaho o gumawa kahit mga bagay na mali dahil sa pangangailangan. Samantalang mayroong mga ilang tao o ilang kababaihan sa kanilang lugar na namumuhay sa karangyaan at pinapabayaan ang sitwasyon ng mga tao. So itong larawan na ito ay parang larawan ng sitwasyon ng mundo na nasa ilalim ng sitwasyon ng politiko, na kung saan yung mga politiko na dapat na may impluwensya at gumawa ng mabubuting bagay sa mundo ay nagwawalang bahala, pinapabayaan ang mga tao na umaasa sa kanila. Well, syempre sa lagay naman ng mga tao, dapat ay tinuturo din na hindi naman dapat sa politiko lamang umasa, kundi sa Panginoong Diyos at doon sa kinakailangan din kumilos at magtrabaho. Kasi minsan ang mga tao ay umaasa na lang din sa politiko na kung anong ibibigay o itutulong sa kanila. Hindi rin naman tama o hindi rin parehas ang mga ganong bagay. Sa konteksto ng kasaysayan, ang pagwawalang bahalag ito ay maaaring maiugnay sa kasaganaan at kapayapaan na humantong sa pagpapabaya sa mga utos ng Diyos. Dahilan sa pinabayaan ng mga tao ang utos ng Diyos, hindi nila inintindi, hindi nila pinansin, bandang huli ay unti-unting bumagsak ang kanilang espiritualidad. At ang bunga ng pagbagsak ng espiritualidad ay ang pagbagsak ng moralidad o yung mga kaisipan, pananaw at pagkilos na naaayon sa tama dahil nawawala ang gabay. Pag ang isang tao ay lumayo sa Panginoon,
nawala sa kanilang gawaing malapit sa Diyos, humiwalay, ang susunod na mangyayari ay ang pagbagsak ng espiritualidad. Unti-unti siyang madadala sa paggawa ng mga maling bagay at doon na siya magsisimulang bumagsak. Maraming mga tao sa atin na sa kasalukuyang panahon ay nakakagawa ng mga maling bagay at ito ay mga kasalanan. At sa paggawa ng kasalanan, alam niyo po, ang isang tao na nagkakasala, ang unang ginagawa ng kasalanan sa atin ay tinatakpan ang ating kaisipan at puso. Hindi naman eksaktong ginagawa o ipinapasok agad sa atin ang kasalanan, kung hindi, binubulag muna tayo spiritually. Tinatakpan muna ang ating kaisipan, parang ginagawa tayong walang alam. At pipiliting sabihin sa atin ay okay, salamat Irene, na medyo ano lang. Ayan, ang unang ginagawa sa atin ng kasalanan ay tinatakpan ng ating kaisipan, inaalis ang ating malinaw na pangunawa, at kagaya nito ng ginawa ng ahas kay Eva. Kaya ang nangyari ay hindi na natin nauunawaan, sarado na yung isip natin sa paggawa ng mali. Kaya sa simula pa lang, gagawin na natin ang mali hanggang sa makasanayan na kakalimutan na natin na, mali pala ang ginagawa ko. Hindi na natin naiisip. So, yun ang problema. Kaya, napaka-importante ng gabay ng salita ng Panginoon. O kung may mga tao na po pwedeng gumabay at umalalay, ay pwedeng lapitan at kausapin. Kasi, halimbawa dito sa ating gawain sa simbahan, napakaraming mga katuruan, napakaraming ng mga paalala. Pero ang nakakalungkot, karamihan ng mga tao, kabataan, matanda, lalaki at babae, ay napupunta pa rin sa mga maling desisyon at maling gawain. At yun mismo ang nangyayari dito sa kapanahon ng dinidiscuss dito. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat at napasama ka uli. Ayan, alam nating busy ka sa iyong trabaho. Okay, so yun po ang nangyayari. At ang sitwasyon na ito ng kasalanan na dinadala ng dyablo sa ating mga buhay ay nagpapatuloy. Hindi natin, very crafty ang kaaway. Pagka ikay nadala na doon sa pagkakasala, nabulag ka na, hindi mahihirapan kang bumalik, mahihirapan mong ma-realize na mali ang iyong ginagawa. Kaya magpapatuloy ka hanggang sa bumagsak ka na. Sa huling panahon, makikita mo na wala ka nang magagawang ahon dahil nasira na ang iyong pagkatao. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Maging sensitibo sa dikta ng mga tao sa ating kapaligiran at maging sensitibo sa salita ng Panginoon. Napaka-importante po nito. Ito yung, kaya tayo nag-aaral araw-araw ng salita ng Panginoon para tayo matuto. Nawa ay namnamin natin, ipasok natin sa ating mga puso't kaisipan ang mensahe ng mga salitang ito. Nawa sa ating pag-attend sa mga devotion na ito, sa pag-aaral na ito ay unawain natin. Sana ay mag-focus tayo, mag-concentrate sa pakikinig para, kumbaga sabi nga natin sa lagi, 30 minutes lang naman ito, minsan inaabot ng 40 minutes, let's focus. Kasi pagka ikaw ay merong ibang ginagawa habang nagdi-devotion ka, ilang beses ko nang nasubukan, ay magpo-focus ka doon sa isa at makakalimutan mo yung isa. At ayun ang problema. Hindi natin alam na yung sitwasyon na yan, na meron kang ibang ginagawa, ay ginagamit ng dyablo para maging half-heart lang o maging kalahati lang yung nauunawaan mo, at ang resulta nito, hindi mo totally mauunawaan at masusunod ang mensahe ng salita ng Panginoon. So, nawa ay maging focus tayo sa ating pag-aaral na ito. Kasi sayang po yung panahon, sayang ang effort na ating ginagawa. Lahat ng mga bagay na kalahati lamang o hindi 100% ay mababaliwala. Wala pong magiging kwenta ito. Kaya nga ang panawagan, hindi 99.99%, dapat full na 100%. So mag-focus po tayo. Okay, balik tayo sa ating pinag-aaralan.
natalakay natin yon dahilan sa ang kaaway ay gagawa ng mga sitwasyon para tayo ay hadlangan sa pagkatuto. Tatakpan ang ating kaisipan, ang ating puso, ipapaisip sa atin yung mga pangit na bagay na maganda at ipapaisip sa atin na okay lang yan, hindi iyan masama, pwede mo naman yang ayusin. Hanggang sa makarating ka na doon sa pagkakamali at sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon at babagsak na tayo niyan. Ganoon ang nangyari dito sa bayan ng Israel sa mga babae na ito. Nagsimula sila sa pagiging complacent, kampante sa sarili, hindi nila inintindi yung kanilang kapaligiran na ang nangyayari ay kinakailangan ng matinding atensyon. Kaya bandang huli, wala na silang pakialam, bumagsak na yung kanilang lugar. Samantalang sila ay nandun pa sa maayos na kalalagayan. Pero bandang huli, sila mismo ay ibabagsak din ng Diyos. Kung nung una pa lang ay sumunod na sila sa tama, ginawa na yung tama, hindi na aabot sa ganoong sitwasyon. Kaya napaka-importante ng pananatili natin at pagkapit sa salita ng Panginoon. Muli, sa magandang balita ay minsanang tinukoy ang babaeng pabaya. Habang sa King James at sa Christian Standard Bible ay ihiniwalay ang pagbibigay diin sa mga babae na posibleng tumutukoy sa mga ina at isinunod naman ang mga anak na babae. Ang pagtawag ay natumayo, rise up, ay isang kahilingan para sa paggising at pagsisisi. Katulad ng panawagan na binabanggit sa Amos chapter 6 verse 1, kung saan ang mga tahimik sa Sayon ay binabalaan tungkol sa nalalapit na paghuhukom. Sinasalamin nito ang malawak na tema ng Biblia kung saan madalas na tinatawag ng Diyos ang kanyang mga tao upang bumangon mula sa espiritual na pagkakatulog. Kapatid, baka natutulog ka pa sa iyong espiritualidad. Baka masyado kang nahuhumaling sa mga bagay na pinagkakaabalahan mo ngayon. Assess yourself. Tingnan mo, saan ba nakatutok ang panahon at oras mo sa buong maghapon? Kapatid, ang devotion ay 7 to 7:45. Meron tayong buong maghapon para gawin ang ibang bagay. So, maging sana. Sabi sa Amos chapter 6 verse 1, kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sayon, at kayong naninirahang matiwasay sa bundok ng Samaria. Kayo na kinikilala sa Israel, ang bansang pinili at nilalapitan ng mga nangangailangan. So makita natin dito yung description sa Amos. Si Propeta Amos ay isa sa propeta na nanilbihan sa bayan ng Jerusalem. So naandoon yung sitwasyong kagandahan ng mga taong ito. Sila ay maginhawang namumuhay sa Sayon, sila'y naninirahang matiwasay sa Samaria, sa kapitolyo ng Israel, sila'y kinikilala sa Israel, at sila'y nilalapitan ng mga nangangailangan, subalit sila ay nagpabaya. Kaya sa unang salita, ano ang sinabi ng Panginoon? Kahabag-habag kayo. Bandang huli mararanasan nila ang kaparusahan o paghatol. So, isipin natin na tayo ang kinakausap. Tayo ang namumuhay ng maginhawa, may mga pagpapala, may mga pagkakaloob ang Diyos, katalinuhan at lahat. Naninirahan tayo ng matiwasay sa ating mga tahanan, kinikilala tayo at pinapupurihan ng mga tao dahil sa ating mga tagumpay. Nilalapitan tayo ng mga tao, pero minsan, ito yung salita ng Panginoon, nagwabaliwala tayo. Baka ilapat sa atin ang sinasabi sa talatang ito, kahabag-habag tayo. Kapatid, wag na nating intayin na maging kahabag-habag ang ating sitwasyon. Dahil hindi natin kayang tawaran, hindi natin kayang timbangin o buhatin ang magiging kaparusahan sa anumang pagpapabaya. Yun po ang mensahe, no? Sa Efeso chapter 5, verses 13 to 17, ang sabi dito, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Nalalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya't sinabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Well, kapareho ng mensahe, gumising ka, huwag kang manantiling tulog. Saan ka natutulog? Iyong pagkahumaling mo sa mga maling gawain. Kalimutan mo to at umalis ka dyan sa sitwasyon na yan na nagpapapangit ng buhay mo. Talikuran mo yan, kalimutan mo yan, at lumipat ka doon sa tama.
Dahil yung maling kinahuhumalingan mo o ginagawa mo sa kasalukuyang panahon ay posibleng magdala sa iyo sa isang kahabag-habag na sitwasyon sa dulo na hindi mo makakayang tanggapin. So, ayan. Sa verse 15, ang sabi dito, Efeso chapter 5, verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. So, parang yung binabanggit doon sa verse 9, no? O doon sa verse 8. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ng kasalukuyang panahon. The days are evil, sabi din itong sinasabi ni Apostol Pablo. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hindi natin alam na ang mga sitwasyon na nangyayari sa atin, posibleng ito'y pamamaraan ng Diyos para itama tayo. Kung tayo ay may nagagawang mali, pwedeng may mga sitwasyon na pinaparanas ang Panginoon, may mga kaalaman na tinuturos at ipinapaalam sa atin para maitama natin ang pagkakamali. Maging sensitibo tayo sa mga bagay na ito. Kung ikaw ay nasita o nakita ang isang bagay na ginagawa mong mali, posibleng ito'y pagkilos ng Panginoon. Tumugon ng maayos. Ayan. Okay. Tinutukoy sa talatang ito ang naging ugali at pagkilos ng mga babae at mga anak na pagwawalang bahala at kawalan ng pag-iintindi o malasakit sa mga nangyayari sa bayan. Maaaring ang tinutukoy dito na pinabayaan ay ang pagmamalasakit sa aspetong espiritual at panlipunan na nakakaapekto sa kanilang komunidad. Hinihimok sila ni Propeta Isaias na makinig sa kaniyang tinig at makinig sa kaniyang pananalita dahil sa kanilang kawalang interes ay nagdadala ng masamang epekto sa lipunan. May mga bagay na ginagawa tayo na po pwedeng makapagdala ng kasiraan sa isang bagay o sa isang sitwasyon. Kung inaakala nating napakasimpleng bagay lang ng ginawa nating pagkakamali, tatandaan natin, ang naging pagkakasala ni Eva at ni Adan, na ang naging epekto ay kasalanan ng buong sangkatauhan, ay simpleng isang bungang kahoy lamang. Pagkagat at pagkaakit sa isang bungang kahoy. Napakaraming uri ng puno, napakaraming uri ng bunga, pero itong isang katangi-tanging bungang kahoy na ito ang naging sanhi ng pagkakasala ng buong mundo. Bakit? Dahilan sa hindi pagsunod. Disobedience. At ang disobedience ay nagdadala ng pride, nasisira at magpapabagsak sa ating lahat. Ginamit ang mga katangiang nagwawalang bahala para sa mga babae at ang labis na tiwala sa mga anak. Well, itong tinatalakay dito, literally, nagwalang bahala ang mga tao, ang mga babae. Well, kung ating dadali sa ating practical na application, may mga bagay ka bang winawalang bahala? May mga bagay ka bang naririnig na itinuturo sa iyo pero hindi mo pinapansin dahil akala mo'y okay lang? Ang salitang okay lang, most of the time, hindi yan okay. Tandaan po natin yan. Sa magandang balita, Biblia, ay minsang binanggit ang utos na pakinggan ang sasabihin sa kanila. Habang sa King James, sa Christian Standard Bible, ang binanggit ay ihiniwalay ang utos ng mga babae na bumangon at magtuon ng pansin para sa mga anak. Pansinin natin, bumangon at magtuon ng pansin. Hindi lang simpleng inutusan na bumangon, sa halip magtuon ng pansin. Pagkatapos na bumangon, focus, give commitment. Marami sa atin nakabangon na sa kaayusan, pero walang ginagawang pagtotoo. Nagiging compliance ang buhay pananampalataya. Makasimba lang, maka-attend lang, pero walang nare-retain na karunungan sa ating mga puso't kaisipan. Sayang ang pagkakataon, kapatid. Balimit kong sinasabi, maigsi lang ang buhay. Maigsi lang ang panahon. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundo. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Huwag nating hayaan na ang wakas ng ating buhay ay maging kahabag-habag. Gawin natin kung anong tama at nakalulugod sa
Panginoon. Okay, so napaka-importante na maunawaan natin yan. Sabi sa Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iiukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusog at kagalingan ng katawan. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo'y ikiling sa aking sinasabi. Huwag hayaang mawala sa paningin. Sa puso mo iukit ng mabuti at malalim. Napakatinding paalala at pag-uutos ang ginawa dito ni Haring Solomon. Bakit? Dahil alam niya na ang mga tao'y nadadala, nahuhumaling sa pagkakamali at pagkakasala. At alam ni Solomon sa buhay niya kung ano ang epekto ng pagkakamali. Okay, so ang tema ng talatang ito ay moral na responsibilidad at katarungan. Katarungang panlipunan. Pinapayuhan ni Propeta Isaiah ang mga kababaihan sa kanilang kawalang interes at tinatawag sila na magkaloob ng aktibong papel sa pagtugon ng mga isyong kinakaharap. Yung mga babae na walang pakialam sa mundo, nananawagan sa Isaiah na magkaroon kayo ng pakialam. Bumangon kayo, kumilos, tingnan ninyo ang inyong kapaligiran, ano yung pwede nyong gawin para makatulong kayo't maiayos. Again, dalhin natin sa ating sitwasyon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, bumangon kayo, kumilos, lumakad, anong pwede nyong gawin para sa biyaya, para sa kaluguran ng Panginoon. Maaari nyo po yung sagutin sa inyong mga sarili, sa inyong panahon ng pagmumuni. Ano ang kailangan o ang pwede ninyong gawin? So, manatili ka na lang sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Ang talatang ito ay nagdadala rin ng mensahe ng pagbibigay kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtawag sa mga kababaihan na bumangon at pakinggan ang aking tinig. Sa ating pagbangon, sa ating pagkilos, hindi tayo kikilos na nag-iisa. Nandoon ang tinig ng Panginoon, empowerment, gumagabay sa atin. Hindi tayo kikilos na mag-isa. Hindi natin sariling karunong at kagalingan ang ating gagamitin dahil wala naman tayo nun. Puro nga kapalpakan ng isip natin, puro nga kasalanan eh. Hindi natin magagamit. Pero nandoon ang pagbibigay kalakasan ng Panginoon. Hinahamon tayo na kumilos. Gumawa, gamitin ang biyaya, ang karunungan na binigay sa atin ng Diyos. Huwag nating sayangin, mga kapatid. Okay. Ang simbolismo na naroon at binabanggit sa salitang pagbangon ay naghahatid ng pakiramdam ng paggalaw at pagkilos. Kailangan gumalaw, kailangan kumilos, na nagmumungkahi ng pag-alis mula sa pagiging tahimik, complacent, walang pakialam, at nagmumungkahi ng pag-alis o paglipat sa isang aktibong buhay. Kung ang buhay mo ngayon ay walang kwenta o walang kang ginagawang anuman, baka kailangan mong i-reevaluate, i-assess ang buhay mo. Nananawagan ng salita ng Panginoon, kumilos ka, tumayo, bumangon, naging aktibo. Sabi sa awitin ni Gary Valenciano, gaya ng dati. Yan. Merong isang devotion na kung sinong dati, gaya ng dati yung title eh. So, bukas isesend ko nga uli yan. Iulitin ko bukas yung devotion na yan. Okay, so makinig sa salita ng Panginoon. Sa pagwawakas ng talatang ito, ito'y nag-iiwan ng isang makapangyarihang payo sa mga kababaihan sa panahon ng Juda na iwanan na ang pagiging kampante at walang pakialam sa moral na panlipu ng mga isyu na kinakaharap sa kapanahunan iyon. At again, sa ating kapanahunan, ito'y nagsisilbing paalala. Nakalimutan na ang mga bagay na nakakasira sa ating paglakad bilang isang mananampalataya.
Ang pagiging Kristiyano, ang pagiging mananampalataya ay hindi sa salita lamang. Hindi ito sa pagpunta lang sa church o kung anuman. Ito'y kinakailangan ng kilos na binibigyang kalakasan buhat sa Panginoon. Hamon ito sa ating lahat. Hindi lang sa inyo, sa akin din bilang pastor ninyo, hamon sa ating lahat. Magandang gabi, Gertrudis Lasap. Salamat sa iyong pagsama. At kay Tita Nieves, napadaan si Tita Nieves. Boss ko po iyan sa Loyola. Okay. Verse 10. Pagkalipas ng 1 taon, mabibigo na kayo sapagkat wala na kayong mapipitas na bunga ng ubas. In a little more than a year, you overconfident ones will shudder, for the grapes will fail and the harvest will not come. Sa King James, many days and years shall you be troubled, you careless women, for the vintage shall fail, the gathering shall not come. Ayan. Maraming mga araw at mga taon ay maliligalig kayo, kayong mga pabayaan na babae, sapagkat ang pag-aani ay mawawala, ang pagtitipon ay hindi darating. So makikita natin na itong talatang 10 ay epekto, resulta ng sitwasyon sa verse 9. Ang verse 9 ay ang mga simula nagwawalang bahala ang mga babae. Sa verse 9 sinasabihan silang bumangon, gumising. Ang verse 10 ay resulta kung hindi sila babangon. Pagkalipas ng 1 taon, very exact but of course this may not be literal na 1 taon lang, mabibigo na kayo sapagkat wala na kayong mapipitas na bunga ng ubas. Sabi ko kanina, magandang gabi, Kagawad Arnel. Sabi ko kanina ay maigsi lang ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Ito ang binabanggit sa verse 10. Many days and years shall be troubled, you careless woman. We, careless, confident and complacent Christians, nasaan tayo? Baka tayo ay matapos na ang buhay sa mundo. Darating ang panahon, wala na tayong magagawa. Ang talatang ito ay isang babala at isang propesiya na ibinigay sa mga kababaihan ng Jerusalem. Ang propetang si Isaias ay nananaghoy sa kalagayan ng mga tao at sa nalalapit na paghuhukom na darating sa kanila. Tayo rin ay huhukuman dahil sa kanilang pabaya at walang kabuluhang mga pamamaraan sa buhay. Ang paggamit ng terminong walang ingat na mga babae ay tumutukoy sa mayayaman at may pribilehiyong kababaihan ng Jerusalem na namumuhay sa karangyaan at indulhensya na walang pakialam sa darating na mga paghihirap at pagsubok na sasapit sa kanila. Kapatid, may pakialam ka ba sa magiging resulta ng buhay mo sa kinabukasan o sa nangyayari sa iyong kapaligiran? Naalala ko yung mga prayer request natin lagi, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon ay makakilala, dumami ang tao sa simbahan, lumusog, gumanda ang ating kalalagayang pagsamba. Pero paano mangyayari yon kung tayo'y kagaya ng mga babaeng ito nananatiling kampante, complacent, kung tayo nananatili lang sa ating dating ugali o dating sistema na mali? Ang talata ay nagsisimula sa propesiya ng isang panahon ng kaguluhan at pagkabalisa. Natatagal ng maraming araw at taon. Ito'y nagsisilbing isang matinding babala sa mga tao ng Jerusalem na hindi nila matatakasan ang mga resulta ng kanilang kapabayaan at walang pag-iingat na mga paraan. At ganon din ang mangyayari sa atin. Ang resulta, ang epekto ng ating mga ginagawa sa kasalukuyan ay hindi natin matatakasan. Saan man tayo magtago, walang tayong magagawa. Definitely, merong konsekwensya sa lahat ng bagay. Hindi ko po kayo tinatakot dahil itong pag-aaral natin ay hindi takutan. Ito'y pagsasabi ng totoo base sa salita ng Panginoon. Ako man, marami rin akong pagpukulang at kapalpakan. Kaya pinipilit natin sa biyaya at gabay ng Panginoon through the empowerment of the Word of God na makagawa tayo ng mabubuting bagay at matugunan natin ang paraan na magbibigay kaluguran sa Panginoon.
muli ay maaring ilarawan ito sa ating kapanahunan. Ito nga yung ginagawa at nangyayari sa atin ngayon, yung nagiging kapabayaan natin. Ginamit sa King James ang mga salitang vintage shall fail, the gathering shall not come. Ito'y isang simbolikong pagtukoy sa mga gawaing pang-agrikultura noong panahon na yon. Sa ibang salin ay nangangahulugang wala na kayong mapipitas na bunga ng ubas. And the grapes will fail and the harvest will not come. Wala na. Wala ka nang makukuha, wala ka nang magagawa. Pag bumagsak na tayo sa isang maling sitwasyon na epekto ng ating mga ginagawang kamalian, ng ating mga pagbawalang bahala, ng pagkikibit-balikat natin, o kaya ay pagsasabing okay lang, sige lang, hayaan na lang, darating ang panahon, makikita at marirealize natin, dapat pala hindi ako naging ganoon noon. Mahirap magsisi. Pero syempre, nasa huli ang pagsisisi. Lagi naman ganun eh. Kaya nga, meron tayong pag-aaral para hindi na tayo umabot sa sitwasyon na magsisisi tayo. Para ngayon pa lang na ipapaunawa sa ating lahat ang kahalagahan ng mga bagay na ito. Sa sinaunang Israel, ang pag-aani at pagtitipon ay mga panahon ng dakilang pagdiriwang at pagsasaya. Habang ang mga bunga ng lupain ay inaani at kinukolekta. Gayunman, inihula ni Propeta Isaiah na ang masasayang okasyong ito ay masisiraan ng kabiguan at kakulangan. Ito'y isang paghahalintulad para sa espiritual na pagkabaog at pagkawasak na darating sa mga tao ng Jerusalem dahil sa kanilang kapabayaan sa Diyos at sa kaniyang mga utos. Nabuhay ang propetang Isaiah sa panahon ng magulong panahon sa kasaysayan ng Israel na ang bansa ay nahaharap sa mga banta mula sa dayuhang kapangyarihan at panloob na katiwalian. Ang larawan na to, pwede kong dalhin sa sitwasyon ng Touching Lives. Noong mga nauunang taon, maayos ang takbo ng gawain natin. Tuloy-tuloy ang pag-aaral, may discipleship, may mga training, at kung ano-ano pang gawain. Dumating ang panahon na tayo ay yinugyog. Nawala ang ibang gawain, nawala ang maraming miyembro, at tumagsak na halos mawala na tayo. Nasa sitwasyon tayo ngayon ng pagpapanumbalik. Ano ang dapat nating gawin para manatili at lumago, maibalik yung mga dati nating sitwasyon? Ang mga tema na nasa talatang ito ay ang paghatol ng Diyos, ang mga kahihinatnan ng pagbabaliwala sa Diyos at ang kahalagahan ng espiritual na responsibilidad. Ang mga babaeng pabaya na binanggit sa talata ay sumasagisag sa mga namumuhay ng mapagbigay sa sarili at masyadong nahuhumaling sa kasiyahan. Mapagbigay sa sarili, hindi sa ibang tao. Yung pleasure, ang tawag sa English ay hedonism, na pinapabayaan nila ang malalalim na espiritual na katotohanan. Nagiging focus ay kung saan sila nag-i-enjoy, kung saan sila na nagkakaroon ng pleasures. Hindi nila iniisip yung espiritualidad niya. Ang propesiyang ito ay nagsisilbing isang panawagan sa pagsisisi at isang babala sa nalalapit na paghuhukom na darating sa mga tao kung hindi sila tatalikod sa kanilang pagpapabaya. Sa pagtatapos ng talakayan natin sa talatang ito at sa gabing ito, ang mga talatang ito ay nagsisilbing babala at panawagan sa pagsisisi sa mga tao sa Jerusalem. O baka kasama tayo, baka hindi lang taga-Jerusalem ang sinasabi dito. Kung sa tingin mo may nagagawa kang mali, may pagkukulang ka sa Panginoon, sumama tayo sa panawagan para sa Jerusalem. Kung ikaw naman sa tingin mo okay ka na, talagang wala ka nagagawang pagkukulang sa Panginoon, ay di go for it. Ang propesiya ng kaguluhan at pagkabalisa, gayon din ang kabiguan ng pag-ani at pagtitipon ng isang simbolikong representasyon ng espiritual na pagkawasak at mga kahihinat na nadarating sa mga tao dahil sa kanilang kapabayaan sa Diyos. Mayroong mangyayaring espiritual na pagkawasak at mga kahihinatnan o mga resulta dahil sa nangyayari sa kasalukuyang sitwasyon. Binibigyan din ng talata ang kahalagahan ng espiritual na pagbabantay
be watchful, at ang pangangailangan para sa pagsisisi sa harap ng nalalapit na paghuhukom. So, ang dami ditong mga action words na ibinibigay. Una ay gumising, tumayo, kumilos. Dito, din sa huli naman ay magbantay at magsisi, maghanda para sa nalalapit na paghuhukom. Kapatid, baka kailangan nating bantayan ang ating buhay, pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Baka kailangan nating higit na maging matalino, baka kailangan nating higit na mag-observe sa ginagawa natin sa araw-araw. Para tayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon at makapaglingkod tayo sa Kanya, makapagbigay ng karangalan. Okay. Hanggang lang po ang talakayan natin sa gabing ito. Nawa ay may natutunan ng bawat isa at ito ay magsilbing hamon sa mga araw na hinaharap natin habang tayo nananatili dito sa mundo. Maraming salamat po sa inyong pagsama, sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po ay magwakas sa panalangin. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, salamat po sa gabing ito, sa pagsama at paggabay, pagsama mo sa amin, sa pagkakaloob mo ng mga aralin na ito, sa pagbibigay mo sa amin ng mga paalala, ng mga babala, hinggil sa posibleng kasapitan ng aming kapabayaan sa aspetong espiritual at sa paglakad namin ng naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa. We are not perfect, O God, at malimit ay nalilimutan namin. Hindi namin nare-realize na kami maraming nagagawang pagkakamali. Tulungan mo kami na makita namin ang aming kakulangan, ang aming pagkakamali, at ito'y may saayos namin. Ang iyong espiritu, ang iyong gabay, ang karunungan na nagmumula sa iyo, ang siyang manguna sa aming lahat. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami't gabayan, Ama. Pinapaubayan namin pinagkakatiwala at hinihingi sa iyo ang lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, muli po, salamat sa inyong lahat. Salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. God bless everyone. Bye-bye po.